What's up, everyone, mga pageant fans? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. It's another Tuesday night. Welcome to our live sa ating mga team YouTube. Kumusta kayo dyan? So again, this is a pre-recorded or pre-recording live stream sa aking TikTok kanina. So ayan, ngayon, eto ulit ako. So yeah, have a good night and enjoy. Rinig nyo ako? Christine, rinig nyo ako? Chino! Ano yung boses? Chino, ayan, Mayan, M-A-N-C. And rinig nyo naman pala ako eh. Good. Good evening, yes, Melwans. Jojo O'Neil, Mexico. Ayan, may mga hindi pa pala nakaka-move on. Casey, hello. Sa mga hindi pa nakaka-move on, tutulungan ko kayo mag-move on. Pero slowly nadadigest na rin naman natin yung nangyari. No? Nadadigest na natin siya. But before natin pag-usapan lahat ng mga dapat pag-usapan, magandang gabi sa lahat. Happy Tuesday. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis ng araw. Tuesday night agad. And yeah. Another live. Another kwentuhan. Ayan nga, kagaya nga ng title natin dito sa ating live. Coffee with me. Kasi random kwentuhan lang naman ang ating eksena ngayon. So, kung may mga questions kayo dyan, sige, sagutin natin. Pero marami rin naman tayong pag-uusapan ngayon kasi marami rin naman nangyari. Uunahin na natin yung nangyaring Grand Parade kahapon. Kasi dami nagtatanong sa akin kung nagpunta daw ako. Hindi po ako nagpunta kasi kahapon may trabaho ako. Pero nasa Makati lang ako kahapon. Ano lang, around ano lang din, Ayala. Around Ayala sa may RCBC. Pero hindi doon dumaan yung parade. Pero nandun lang naman din ako kahapon. Pero yun nga, sino ba sa inyo nagpunta ng parada kahapon? Kasi alam ko marami nagpunta kasi nagkagulo nga rin kahapon. Dun sa parade kasi ang daming tao, no? Ayan si Onin pumunta. Miss Gigi, hello po, maulan na gabi sa Palawan. Oo, ayan marami nagpunta, no? So nagkagulo kasi ang daming queens. Napadaan ako doon, sabi ni Ray. Ang daming queens, no? Ang daming queens. Kompleto sila, lahat ng mga ALB pageant circle. May mga naghahanap nga kay Alexi Brooks. Sabi, nasan daw si Alexi Brooks? Sabi ko, hindi naman siya ALB pageant circle. So, yung mga nandun lang, yung mga queens na ALB. Wala nga dun si Jean Bilasano, no? Tsaka si Nikki Buenafe, kasi currently nasa Taiwan sila for the Face of Beauty. Ayan, sabi ni Onin, ang dami daw late. Oo nga, nakita ko nga yung mga video na nagsisirculate na tumatakbo si CJ kasi na-late siya. Ang chika nga doon, galing pa nga kasi sa isang event si CJ bago siya pumunta doon sa parade kahapon. Then follow nun, after nun yung event, no, press con na sa Ayala Malls. Ayun, nandun si CJ, si Emma. And then finally, yun na nga, nakabalik na nga si Emma dito sa Pilipinas. Ayan, ang hirap daw mag-move on. Pag-deserving talaga ang Philippines, sabi ni Naitan. So, kahapon sa parade, sino yung mga pinaka nagustuhan yung queens? Kasi ang dami nila, no? Sino sa inyo yung mga tumatak ang looks? Bukod kay Gacha Bell. Ayan, sabi ni J4 and De Leon, ang ganda daw ni Gacha Bell, no? Nakakatawa siya, aliw na aliw. Kuwang-kuha niya yung yung humor nating mga Pilipino. So bukod kay Gacha Bell, sino yung mga queens na na-amaze kayo, especially first time nyo sila nakita kahapon, yung iba siguro first time pa nakita. Ayan, si Anita daw, sabi ni Robert. Bea Maclellan, sabi ni Japs. Amaze kayo kay kay Bea. Maganda si Bea sa personal si Maclellan. Haller Kuya Carl, Tiara Trail. Ayan, ang daming Anita. Ang daming Anita. Si Nawat, yes, nandun din nga pala si Nawat, no? Ayan, sabi ni J4 De Leon, kay Nawat daw siya, or si Bawat daw siya, na-miss. Sabi ni Ray naman si Pichamp. Sino yun? Yung laging kasama ni Gacha Bell.
But anyways, so ayun nga po, ano nga ba yung susunod sa mga queens na ito, no? Kung naaalala nyo, no, nung 2022, bumisita dito si Nawat, kasama niya si Isabella Menin, yan yung ibang mga runners-up. Yun yung time na parang galit na galit tayo sa MGI, no? Parang, yun nga, nagtampo tayo, nawala ng amor, tapos bumisita sila dito ng 2022, tapos nag-ganun din, nag-press presentation sa mall. Tapos naalala nyo yun, nag-trending na wala nga daw tao, konti lang ang pumunta. Pumunta sila sa airport, dumating sila, konti lang yung mga nag-cover na media, ganyan. Tapos, ayun nga, pagdating ng 2022, wala siyang katao-tao. Pero ngayon, 2025, no? Sino mag-aakala na ganun, kadudumugin yung parade, no? Yung parade, tsaka yung pagpunta dito ni Nawat ulit, kasama yung reigning queen, tsaka yung si Gatchabel nga, yung reigning queen ng MGI Thailand. So, ayun, dami ng tao, no? Talagang um, alam din ni Nawat, no, kung paano kukunin yung simpatya natin, no, ng mga Filipino pageant fans. At kung magtutuloy-tuloy-tuloy yon, ganun ang mangyayari talaga. Ultimo si Nawat, pinagkakaguluhan, di niya alam kung saan siya lilingon sa mga nagpapapicture, di ba? Kaliwat kanan ganyan John Lloyd, wala ako kahapon. So, ganun ang makukuha, ang mararanasan ni Nawat. Basta mabait siya sa Philippines, especially sa mga Filipino pageant fans, tsaka sa mga Filipino queen. No, no, no. Ano pa mga na-observe nyo kahapon? So yeah guys, sa mga viewers natin, good evening, happy Tuesday. Currently pinag-uusapan natin yung nangyaring parade. Kahapon, si Era, nakita kita kahapon na yung mga videos. Nakikita kita Era dun sa mga videos. Ay, si Era to, tsaka nakita ko yung stories mo. Yes, J4 De Leon, naging artista siya bigla, no? Hindi niya yun siguro sa Thailand, may experience niya yon. Hindi ko lang alam sa Indonesia kung ganun din ang may experience niya. Sa Cambodia, hindi ko din alam. Pero mukhang dito niya lang talaga may experience yun. Bukod sa Thailand, dito niya lang talaga may experience yung ganong treatment. Hindi na niya yun may experience sa ibang bansa. Kaya mukhang, alam niyo yun, mukhang maganda ng kalalagyan natin. Maganda ng kalalagyan natin sa Miss Grand. Basta perfect yung delegate natin. Basta yung hinahanap niya. Mukhang maganda yung kalalagyan natin niya sa mga susunod na taon. Basta okay yung delegate. Tapos, basta lumalaban nga yung delegate natin, ganyan. So, given na ganun na nga yung pagtanggap kay Nawa tsaka sa na-experience niya, siguro no more cooking show na rin for the MGI. So, dahil dyan, MU. MGI is the new MU. Ganun na ba yon? Ganun na ba siya ngayon? May MGI is the new MU. So, ano sa tingin nyo? Sabi naman ni IM, sa dami ng first runner-up natin noon, kung pinanalo ni Nawat, baka ginanap na sa Pinas ang MGI. Correct. Ayan, oo daw. Boycott MU. Ilang taon natin i-boycott ang Miss Universe. Ayan, punta naman ulit tayo sa Miss Universe. So, ayun na nga, nag-resign na nga si Olivia Yase ng Cote d'Ivoire as the Miss Africa and Oceania. Kung matatandaan, sa kanya ibinigay ang continental title na Miss Africa and Oceania. Galing, no? Magkadikit pala yung Africa and Oceania. Sa kanya binigay. So, nag-resign na nga si Olivia Yase. Siguro kasi, ayun na nga, syempre, given the situation, the controversy, na sinasabing siya naman talaga dapat yung nag-title, pero hindi nga nangyari. Tapos, binigay sa kanya yung Continental Award, tapos tinanggap naman niya. So, kanina, yun na nga, nag-resign na nga siya. At, si Raul, may kumalat na chika na si Raul nga daw, chinika niya, na kaya daw nila hindi pinili si Olivia Yatse because of her weak passport. Grabe naman yun, no? Parang, parang may discrimination na naganap, no? Because of her weak passport. In business side, maiintindihan naman natin yon na, oo nga no, kung iisipin mo, oo nga no, kasi may hirapan talaga mag-obtain ng visa kung weak nga yung passport mo, tapos ipadadala mo yung delegate mo sa iba't ibang mga bansa. Syempre, gastos din yun.
sige, gagastusan pa natin, ganyan. So kung iisipin mo, maggastos nga. Kaya kukuha ka ng candidate na alam mo yun, powerful yung passport. Yung nandyan na, yung wala ka nang gagastusin. So may isip ko nga yun. Pero sa kabilang banda, oo nga, no, discrimination na, no. So kung ganun ang iisipin natin, edi wag na lang sana magpasali ng mga girls, ng mga delegates na weak yung passport. Pasalihin na lang yung mga powerful passport. Kung ganun lang din naman pala ang mangyayari, no. Tapos sa kabilang banda, sinasabi may American passport naman daw si Cote d'Ivoire. Pero bakit hindi pa din? So, talaga nagdadahilan nga lang daw si Papa Raul nyo, no? Kung ganun ang eksena, no? Si Guadeloupe na nananahimik, kung natatandaan nyo, si Guadeloupe na may French passport na powerful, na nananahimik lang siya, pero kanina naglabas din siya ng simpatsya na tinututulan niya rin ang ganung explanation or a reason ni Papa Raul na hindi nga siya makatao, na beyond discrimination, dahil nga hindi talaga siya, alam niyo yun, hindi talaga siya acceptable na reason. Ayun, so talagang ano na sila, no? Grabe, nag-umpisa tayo sa Miss Universe na puro controversial edition nga anya, di ba? Day 1 pa lang, day 2, day 3. Tapos hanggang sa natapos ang Miss Universe season, hanggang sa ngayon na post Miss Universe na puro controversial pa rin sila doon. Kasi marami nagwi-withdraw ng mga franchises, ganyan. So, tingnan natin next year kung ano yung magiging kahihinat na ng MU sa Puerto Rico. Pero, syempre, tayo, Philippines, magpapadala pa rin naman tayo ng delegate. Kasi hindi naman tayo makakalas dyan kasi nakakontract yan. Tapos, syempre, as a pageant fan, as a MU country, tuloy-tuloy pa rin tayo dyan. Parang ano lang yan, wala yung pinagkaiba sa naramdaman natin sa MGI last time. Yung mga yung mga feeling natin ginagago na tayo ng MGI, tapos sinasabi natin, wag na magpadala, pero nagpapadala pa rin naman, di ba? Hanggang sa kinuha pa nga ni Arnold yung franchise. Binitawan ng BBP, tapos kinuha ni Arnold, di ba? Tapos sinasabi natin, sana hindi na kinuha ni Arnold, ganyan. Wala siyang pinagkaiba sa kanong pakiramdam. Ayun. Pasasaan, magbabago din ang lahat, makakaraos din tayo. So ngayon lang naman to. Sabi nga ni Era, bilog ang mundo, iikot din yan. Yes, mamaya, di ba, kakaganto natin, mga gantong sitwasyon natin sa mga susunod na taon, makuha natin ang back-to-back, no? Sino kaya yung makakapag back-to-back sa Philippines for MU? Wala siyang pinagkaiba sa MGA eh. So, ganun din yan. Pasasaan, balay mo, 2028, 2029, after 5 years, 3 years or 4 years, may back-to-back tayo dyan. Basta syempre, yung girl, dekalibre pa rin. Ganun pa rin naman yan. Dekalibre, dekalidad. Dekalibre, dekalidad. Ano ba? Dekalibre. Dekalibre. Basta yun. So, ayun. Punta naman tayo sa Miss International. Yan, natapos na po ang preliminary ng Miss International. And sa 27, finals na. Ayan, mabilis na siya. 27, this coming Thursday, finals na Miss International. And nakita nyo naman, ang galawan ni Mirna, no? Very malambot. Yung iba, hinahanap yung Mirna na kagaya ng ginawa niya sa Binibining Pilipinas. Nakakamiss naman talaga yung ginawa niya sa Binibining Pilipinas. At yun yung downside pag yung girl pumupunta ng Miss International, kasi hinahanap mo talaga yung sobrang or yung performance niya na ginawa sa Binibini, wherein hindi na natin yan makikita sa Miss International kasi syempre magkasaliwang pageant yon. So ayan, sabi nyo nga po, ang ganda ni Mirna. Yes, ang lambot ni Mirna, babad na babad sa Downy. Ang lambot niya, no, talagang very toned down yung galawan niya, no? Pati yung itsura niya, yung aura niya, very mahinhin, very malambot. Ayan, sabi ni Era, ang layo ng rampa ni Mirna sa BBP stint niya. Pero sa tingin nyo ba, yung ganong eksena ni Mirna, sa tingin nyo ba may chance bang umakyat sa semis? Pero ako, may magse-semis na yun si Mirna. May chance siyang makasemis. Sa orahan niya yun. Magse-semis talaga, pero dun pa lang yung feeling ko na hanggang semis pa lang. Top 5 pwede, at least top 5. Pero sana makuha ni Mirna kasi mukhang kaya naman niya. At
At least top 5 siguro, yun na muna. At least top 5. Caring naman yan. Tsaka syempre, Philippines. Uy, salamat sa pa-TikTok camp, Kazunari. Tsaka syempre, Philippines, no. Tuwang-tuwa nga yung mga Hapon na yan, sabi rin ni Giu. Tuwang-tuwa yung mga Hapon sa kanya. Kita naman sa eksena dun sa judging panel kasi nakikita naman natin hagip sa video. So sana no mag-resonate kung gaano nakatuwa yung mga kung gaano natuwa yung mga Hapon dun sa judging panel, mag-resonate pagdating ng finals sa 27. So sino yung malakas na kalaban ni India sa tingin nyo? Ni Philippines kasi sabi ni Rodel, Miss India daw ang ganda. So sa tingin nyo, sino yung malakas na kalaban ni Mirna sa 27? Ayan, Gio, Colombia, sasabihin ko pa lang. Oo nga, Colombia. Ba't yun, no? Colombia pa din, no? India naman daw, si Miss Gigi. Ayan, India po. Vietnam naman si Ern. Indonesia. Ayan. Ayan ang mga, Mexico. Mexico ba? Peru, Vietnam. Ayan, nag-iba na daw ang mukha ni India na dumating sa Japan, actually. Pero yung India nga ngayon, no, nag-circulate siya sa social media, nagsasurface siya sa mga topics na parang siya nga yung one to beat, no. So, tingnan natin kung makuha na ng India. If ever na makuha nila, so finally, papasok na sila sa Big Six. Sila na ang magiging ikapitong bansang papasok sa, Sila na ang ikapitong bansang finally na makakapasok sa powerhouse if ever na makuha nila ang MI crowd. And sana makuha na nila, no. Ayan, Era, Colombia and India. Manggors, India. Parang dami sa inyong India, no? Venezuela rin naman si Kurt. Parang dami sa inyong, India. So, ganun ba? Gusto nyo na ba makuha? Gusto nyo na ba makuha ng India ang crown? Para makapasok na sila sa Big Four. Big Four. Ano ba? Sa powerhouse. Era, Mexico, and Cote d'Ivoire daw. Ayaw ni Kazunari. Galit siya. Nope. India para makautang, sabi ni Hayon. Ako, kung deserving nila, kung sila naman yung top performer during the finals, go na ako. Kasi masaya naman ako sa kanila para makuha na rin nilang powerhouse status. Dark horse daw ang Philippines. Binasya ng todo si CJ, sabi ni Kazunari. Sa ibang pageant naman yun. Sana hindi birthday ni Ija sa 27, sabi ni Era. So, yun na nga. So, kung sakali, sila makakakuha ng powerhouse, sila na yung ikapito. Pero, sana dapat Thailand na sana yun. Dapat Thailand na rin sana yung ikapitong powerhouse kung nakuha nila yung Miss Earth. Hindi nakuha ng Thailand yung Miss Earth crown last November 5th. So, hindi sila yung naging ikapito. So, speaking of Thailand, babalik ulit tayo kay Vina na naging first runner-up na hindi mo akalain si Vina pala ulit ang magbabalik ng first runner-up spot sa bansang Thailand sa nakaraang Miss Universe pageant. So, if ever na nakuha sana ni Vina yung Miss Universe pageant, historic sana yon kasi nga nakuha nila yung Miss Universe, nakuha nila yung Miss World at the same time. Yung dalawa sa pinakamataas na Big Four pageants, no? So, historic sana yun. Tapos sila pa yung winner, makukuha ni Vina ang crown ng Miss U after 1988. Pero hindi siya nangyari, no? So, sayang. Ayun yung isang pinanghihinayangan ko na nangyari sa bansang Thailand ngayon. Yung hindi nila pagkakakuha ng Miss Earth na magbibigay sana sa kanila ng powerhouse status at yun nga, yung hindi nila pagkukuha ng Miss Universe na andun na, first runner-up, nandun na rin naman, hindi pa binigay, yun na sana, pero hindi pa nga binigay, na sana, yun nga, nakuha sana nila, tapos history siya kasi nga, Miss World at Miss Universe na iilang mga bansa lang naman na nakakagawa nun, di ba? Hi! Pag-usapan naman natin si Ann kasi kanina pa may nagko-comment dyan. Yes po, si Ann po. Ang unang chika si Ann ay Mexican citizen. Naka-obtain na siya ng Mexican status, Mexican citizenship na mag-prohibit sa kanya para makulong or habulin ng Thai
Parang gano'n yung pagkakaintindi ko. Para habulin lang tayo para makulong kasi nga Mexican citizenship na siya. So ngayon, wanted pa rin naman siya pero nasa Mexico na nga siya. Ayun ang sabi sa mga chika. So ayun din naman ang sabi niyan sa mga comment nyo. So ano nga ba nangyari kay Ann? So may lawsuit nga siya, 30 million Thai baht na fraud lawsuit na ikinaso nga sa kanya tsaka sa JKN Global. So ayun, tuloy na yung kaso. Kaya nga siya hindi nagpapakita. Pero yun nga ang sabi, nasa Mexico na siya nagtatago at yun nga, may Mexican citizenship na. So yun, malaki-laki rin yun. Malaki-laki rin syempre yung kaso niya. At syempre, ang laking issue noon. Kaya nga hindi siya nagpakita nitong nakaraang Miss Universe. Pero, nandun pa rin siya. Siya pa rin talaga. Or I mean, isa pa rin siya sa owner. At ang alam ko, isa pa rin siya sa may pinakamalaking share pagdating sa Miss Universe pageant. Thirdly, totoo po ba na gusto na ibenta ni Raul Rocha ang Miss Universe? Hindi ko po alam. Actually, I don't know. Baka chika-chika lang naman yan. Sabi naman ni Mom, according to Mexican Insider, binenta pala talaga ni Raul ang crown sa Mexico. So binenta niya talaga dun sa daddy ni Fatima, no? Binenta niya talaga. So, si Fatima nga daw, yun nga, si Fatima ay isang nepo baby sa Mexico na parang naisipan na lang na, Daddy, gusto ko maging Miss Universe. Daddy, gusto ko maging Miss Universe. Kaya parang mga last minute, bigla siyang sumali sa Miss Universe Mexico at kinoronahan. Kaya during her national pageant, yung nanalo siya, wala daw lumalapit sa kanya. Kasi nga parang hindi favor sa kanya yung nangyari during the national pageant sa Miss Universe Mexico. So yun, walang mga nagpuntahan sa kanya noon. Kasi nga, naisipan niya lang bilang maging Miss Universe, kaya sumali siya doon. Tapos ito na nga, nasa international na siya, Miss Universe na, yun na nga, nagkataon, amigo, yun nga, si Raul, tsaka yung daddy niya. Kaya yun. Yun nga daw ang nangyari. Sabi ni Jade, walang makaka-move on. Yes, sino daw ang papalit kay Cote d'Ivoire? So nag-resign si Cote d'Ivoire di Miss Africa and Oceania. Pero yung fourth runner-up niya, siya pa rin ata yung fourth runner-up. Yun yung tanong natin kung ano yung ganap after ng resignation ni Miss Cote d'Ivoire. Sino ba yung sumunod na African? Si ano na, it's either Rwanda or Zimbabwe. So, sila lang naman yung dalawang Africa na pumasok sa semis, di ba? Rwanda and Zimbabwe lang. So, mamimili lang doon kung sino yung may gusto. Si Guadeloupe nasa Caribbean eh. Nasa Caribbean si Guadeloupe. So, sa African lang. Alam ka naman mamili sila ng papalit outside the semis. So, hindi naman sila papalit outside the semis, di ba? So, between Zambia and Rwanda lang yun. Diba? Tapos, si Rwanda pala ay 40 years old na. Ngayon ko lang siya nalaman, nito lang. 40 years old na pala siya, no? At patulog-tulog lang siya, no? Kasi 'di ba may mga nag-trending na video na tutulog siya. Well, normal lang naman 'yon kasi lahat naman tayo napapagod. And pag free time mo, matutulog ka talaga para mas save mo yung energy mo, no? So, 40 years old na siya, patulog-tulog lang siya, pero pumasok siya sa top 30. Ang galing, no? Kaya pala maaga ang tuki. Ayun nga, no? Patulog-tulog lang siya, pero pumasok siya sa top 30, no? Ang galing ni Rwanda, no? So, malay mo sa kanya, i-alok yung Africa and Oceania, no? Tapos, bilang siya na. Sabi ni Jams, baka daw mag-take over sa Mexico. Grabe naman yun. Ikaw na yung Miss Universe. Tapos, ikaw pa yung ikaw pa yung Continental. Sabi naman ni Nathan, sana daw bilhin na ni Trump or sana bilhin daw ni Trump. Hindi na mangyayari yun kasi si Trump ang president ng US and hindi ka na pwede magka-business, private business pag nasa government ka. Yun ang pagkakaalam ko. Unless, bibilhin niya, gagamit siya ng mga daming tao, yung mga daming account, mga daming tao na i-appoint niya doon. But yeah, may magkaka-interest din yan. Malay nyo, ang issue nga nito, ang issue daw, parang bibilhin na daw ng
mga business entities na nasa Puerto Rico. Kaya biglang Puerto Rico daw yung host country. Yun yung chika-chika ngayon. Pero tingnan natin kung totoo. Any moment, baka biglang may mga bali-balita na naman dyan na, okay, new owner, new Kineso, new, 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 ganyan-ganyan. So, tingnan natin. No? Sabi ni Hayon, ako na daw ang bibili. Yes, sayang yung Turks and Caicos. Hanggang ngayon, wala pa rin talaga nakakaalam kung ano nangyari kay Turks and Caicos. Baka attitude na. Baka attitude na. Pero sabi, wala naman daw attitude yan eh. Parang sobrang okay daw na ng Turks and Caicos. Yun. Speaking of Turks and Caicos, bigla ko rin napagtanto na siya pala talaga dapat ang makakakuha ng El Tocuyo Award. Kasi ang nakakuha ng El Tocuyo Award, yung El Tocuyo Award, yung may sash, ang sinasya nun sa global pageant world, si Nadia Mejia. Si Nadia Mejia ang sinasyan. Pinost na ngayon ni Nadia Mejia na siya yung nakakuha ng Global El Tocuyo Award. Pero dapat pala si Turks and Caicos, no? Kasi Turks and Caicos, at one point, nagna-number 1 siya sa mga hot picks. Nasa top 5 siya ng karamihan ng mga hot picks. Unlike Nadia Mejia, na nandyan lang siya since nag-umpisa tayo, pero parang frequent lang yung pagkakalagay sa kanya. Or hindi siya masyadong inilalagay sa top 5, di ba? Unlike kay Turks and Caicos na parang lahat nasa top 5 siya, nagna-number 1 pa nga siya. So, yun. Yun lang yung sentiments ko. That pala siya yung nakakuha ng Ultimate El Tocuyo Award, no? Pero hindi naman ako nag-decide ng Ultimate El Tocuyo Award. Yung mga fans globally nag-decide nun. So, yun nga, si Nadia Mejia ng Ecuador. Pero yun din naman ang like ko sinasabi nung una. Sabi ko, si Nadia Mejia, ang Ultimate El Tocuyo, hindi siya natawag. Pero yun nga, nito lang. Sabi ko, no, Turks and Caicos pala dapat, no? Yun. Nicki Minaya, malakas talaga yung Turks and Caicos. May statement si Guadeloupe, galit siya sa MUO dahil sa nangyari kay Cote d'Ivoire. Yun nga po, nabanggit na natin kanina. Nabasa ko nga yung statement ni Guadeloupe, nagalit nga siya at hindi niya ina-accept yung reason dun sa weak passport sa hindi pagkakapili ni Cote d'Ivoire. Wag na magpadala. Sabi, galit naman si Nicki Mina. Wag na magpadala. Hindi po mangyayari yan. Magpapadala pa rin tayo. Yun nga, sabi ko nga kanina, wala siyang pinagkaiba sa nangyari sa atin nung MGI nung mga 2021, 2020, 2021, 2022. Wala siyang pinagkaiba sa ganung pangyayari. Kahit anong mangyari, we are Filipino, we are resilient. Kaya magpapadala pa rin tayo ng kandidata. At syempre nga, may contract yung franchise. May contract siya. Naka-contract na. Okay, kailangan niya magpadala, ganyan. At syempre, kung ikaw yung franchise holder dito sa Pilipinas, magpapageant ka talaga kasi walang perang papasok pag hindi ka nagpapageant. So, anong babayad mo sa susunod na kontrata? Kaya, kahit anong mangyari, iikot ang mundo, tuloy ang buhay, kailangan mag-move on. Sabi ni Bing Gonzales, ipadala daw si CJ o Piazza. Bakit hindi? Diba? Kung gusto ni CJ ulit, ako go na ako. Sinasabi natin dati na okay na yan CJ, MGI ka na. Parang wala ka na dapat patunayan or parang nag-ano ka na sa MGI, alam mo yun, tumata ka na, ganyan. Sa mga ganitong pangyayari, laban-laban na to. Sino-sino na lang, bakit hindi? Diba? Laban-laban na. Carloyola for Puerto Rico daw. Totoo. Hindi na magpapadala ang France ng candidate sa 2026. Yes, kasi parang withdraw nila yung franchise kineso nila. Unless may kukuha ulit sa France. Baka may ibang business na kumuha dun sa France. Kasi parang India lang din yan. Naalala nyo tong MGI India. Nag-away si Uncle tsaka yung ND ng India. Tapos si Rachel, di ba? Pero ang bilis, may sumambot ng franchise agad. Kaya may India ngayon sa MGI. Tapos next year, sa India gaganapin ng MGI. Ganun lang yan eh. Kahit sabihin ngayon, okay, withdraw namin ng franchise namin. Pero pag may sumambot, may kumuha agad,
next year, may makikita pa rin kayo. Oo. Kasi may sasambot at may sasambotnan. Kasi business yan. And syempre, may ingay dun sa business. May sasambot pag may ingay, may pera. Tigas ng mukha ni Mexico daw. Hinahahan niyo ba yung mga post ni Mexico? Kasi pag nakikita ko dun sa mismong Miss Universe page sa mismong Miss Universe page, kaya kanina naka-blue siya, na golden hour yung title ng post. Tapos hinahaha ko, tapos nakikita ko ang dami nag-ahaha. Iyahan nyo din na. Tinuruan. Iyahan nyo din na para maging aware sila na hindi to tama, hindi dapat ganito yung nangyayari, na taliwas kami sa gusto nyo. Alam nyo yun. Kaya iyahan nyo na. O kaya angry. Angry emoji. Wag love. Kasi pag love, ibig sabihin gusto nyo eh. Para aware sila na ganito ka, hindi ka gusto ng tao. Aware naman sila dun eh. Aware naman sila sa ginawa nila eh, di ba? Alam niyo naman yun. Aware sila, pero especially the organization, pero wala talaga silang sinanto. Talagang garapalan. Okay. Madaming haha. Ang daming may mga post niya, parang pantay lagi yung haha tsaka yung love. Pero marami yung haha, yung love, pero marami rin namang angry. So lamang pa din. Lamang pa din yung haha at angry. Tinitingnan ko minsan kung sino yung mga nakalove. Mga Mexicano, as usual. Mexico. Pero yung nangyari ngayon na talagang nag-iwan din naman siya sa atin ng lesson. Nag-iwan siya sa atin ng lesson na talagang lahat pwede mangyari. Hindi ka pwede magpakampante. Kasi sino ba naman mag-aakala na pwede pala mangyari yung gantong garapalan na pandadaya. Nangyayari yung mga pandadaya. Yung mga, hindi dapat siya yung nanalo. Bakit siya? Nangyayari yung mga ganun. Pero na-justify natin yung winner kasi lumaban naman. Pero ni sa hinagap, hindi mo mangyayari yung gantong pandadaya. Hindi ko rin talaga inaakala na pwede mangyari yung ganito. Yung garapalan na obvious na wala ka talagang masasabi din sa winner, di ba? Nangyayari pala. So yun. Yun pala yung lesson doon, no? Lahat pwede mangyari, huwag magpakampante. Maging humble, nandun pa rin. Siyempre, tuturuan niya pa rin tayong maging humble sa pangyayari na hindi sa lahat ng oras makukuha natin yung mga gusto nating makuha. Ano pa ba? Ano pa yung mga lesson learned sa tingin nyo? Magpadala pa rin ng mga candidate na malalakas, lumaban ng patas, nang sa ganon, kahit hindi man ikaw yung manalo, ma-earn mo yung respeto ng tao kasi lumaban ka ng patas. At makikita natin, mawi-witness natin kung paano ka lumaban. So, wala masasabi sa'yo, ganyan. Yun yung mga lesson learned. Sa tingin mo, sino ang panalo? Dun sa natira sa top 5 between Cote d'Ivoire and Philippines. Pero yung pinaka-angat talaga si Cote d'Ivoire. Based sa Q&A. Pero kasi marami kang aspect na titingnan. So, dun sa top 5, Cote d'Ivoire and Philippines. Pero kung ang titingnan mo, yung kung sino yung marketable, bankable, or kung sa face card ka titingin, kung sino yung gusto ng karamihan, kung sino yung magugustuhan, si Philippines, diba? Pero kung sa Q&A ka lang titingin, si Cote d'Ivoire. Yun. Si Jamaica, ano ng balita kay Jamaica, yung recent na news, nasa ICU, pero hindi ko alam ngayong mga puntong ito kung nakalabas na ng ICU. Tapos, ito pala si Jamaica, na-late siya. So, ang kwento pala ni Jamaica, na-late siya nang punta sa Thailand. Kasi nung time na yun, binabagyo sila. Di ba, alam niyo naman, malakas din ang bagyo sa Jamaica. Yung time na malakas ang bagyo dito gawa ng Pinyo, tsaka yung sumunod na bagyo, binabagyo rin sila. So, bago siya pumunta ng Bangkok, tumutulong muna siya sa mga Red Cross, ganyan, sa mga mission, kineso. Tumutulong-tulong muna siya doon. Ayan, mga relief kineso, bago siya magpunta ng Bangkok. Tapos, yun pa yung nangyari. Nakakalungkot. Yung parang G pa naman siya. Tsaka may laban pa naman sana si Jamaica. Pero yun nga, siguro yun ewan ko, yun siguro yung destiny niya. Tapos yun nga, na-ICU nga siya lately.
Pero sana okay na siya, no? Conscious naman na siya, pero okay naman na siya. Hmm. Um, Matatakot na MU page na gayahin. Ano to? Matatakot na ang MU page gayahin ng MU. Bawal lutuin ang MU page. True. And naniniwala naman ako never naman naging luto ang MUPH since time ni Rabia. In time ni Rabia, nagkaisa naman tayo na si Rabia yung winner noon. In time ni Bea, nakita nyo kung gaano nandak si Bea Kineso noon. Ano ba apelido ni Bea? Bea Gomez. 2022, alam nyo, Celeste Cortez yun. Nakita nyo kung paano lumaban si Celeste. Michelle D, wala rin naman tayong pinag-awayan doon dahil talagang pukpukan ng laban nila noon. Chelsea Manalo, alam nyo kung ano nangyari sa laban niya noon. Talagang siya yung nag-shine. And then Atisa Manalo last year kasi si Atisa na talaga time na niya eh. Kaya wala talagang lutuan or dayan nangyayari sa MUPH. At naniniwala ko dyan ever since. Von, ayan, totoo po bang passport ang basehan ng pagkapanalo? Yan, napag-usapan na natin yan kanina, Von. Pero magigets mo rin naman yung sentimiento ni Raul about dun sa passport. Kasi nga, syempre, yun nga, kagaya nga na sinabi niya, mag-travel yung winner para hindi na issue yung pagkuha ng visa. Tinitingnan din nila yung ganong factor kung sino may powerful passport para hindi na rin magastos, ganyan. Pero yun nga, sabi ko rin kanina, kung ganun din naman pala yung basehan, edi sana, pasalihin na nila yung may mga powerful passport, diba? Para hindi na tayo nag-aaway-away. Yun. Pero syempre, hindi naman din yun malamang yung main reason. Parang ano na lang din yun, mema lang. Mema lang ba? Alam yun. Kasi alam yun, okay, kagaya ko, nagigets ko rin naman yung sinabi niya, pero mema na lang yun. Kung ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. MU Passport. Miss Universe Passport Edition ang title noon. Diba? Pero yun nga, sa kabilang banda, kahit di naman natin aminin or sabihin, nakaka-apekto talaga yung mga ganyan. May discrimination talaga pagdating sa citizenship, sa kung anong passport yung hawak mo. May discrimination talaga. Kahit, alam yun, kahit sa mga ganito, sa mga gantong kineso, gantong mga competition, hindi talaga may iwasan. Wala ganun kahit tayo Filipino, weak ang passport natin Pero wala naman tayong choice Yes, US citizen daw. Pero ayun nga, sabi, may hawak naman daw na American passport si Cote d'Ivoire. Kaya parang mema lang din yung reason. At mema lang naman talaga yun. MJ Aquino, nag-resign po. Yes po, nag-resign na. Sinasama ba nila lagi si Vina sa ganap ng MU para makatahatak ng support? Kawawa naman si Fatima. Ayong ngayon, since si Fatima kasi, 'di ba? Si Fatima nasa Thailand pa. Yung ibang mga ganaps ni Fatima Bosch, 'di ba? Sa Thailand pa ginaganap. So kinukuha pa siya ng mga sponsor from Thailand, ganyan. So kung sinasama si Vina, parang trabaho na rin kasi ni Vina na isama siya kasi si Vina yung MUT. Alam mo yun, nasa Thailand siya, host delegate. So kung sinasama si Vina, dahil si Vina yung host delegate. At nandun sila, siya yung mismong Thai, nandun sa Thailand. Pero pag nasa ibang bansa na, kung isasama pa rin si Vina, ibang usapan na siguro yun. Unless, isasama siya kasi siya yung first runner-up. Gets nyo ba? Ganyan. Hindi dahil makahatak ng supporters, kundi dahil siya yung host delegate na sa Thailand siya, at kung lumabas man ng bansa, dahil siya yung first runner-up. Gets? At naiintindihan natin kung bakit siguro si Vina na ang nilagay na first runner-up doon, kasi si Vina yung makakahatak ng supporters. Kaya niyang hatakin lahat kasi nga, alam niyo yung market ni Vina sa Thailand. Same sila ni Atise. Si Atisa at si Vina, same sila ng market. Bankable sila, marketable. Hatak nila lahat ng fans. Hatak ni Vina nga mga Filipino fans So Atisa naman hatak niya yung mga Thai fans, diba? Kaya siguro si Vina na rin yung nilagay sa first runner-up na kahit sabihin natin hindi naman nag-perform masyado si Vina. Pero bakit siya yung first runner-up? Kasi nga gawa nun.
Bakit daw si Catriona hindi kasama si Miss South Africa noon? Eh, yun ang hindi natin alam, MJ. Ayun ang hindi natin alam. Depende naman kasi sa organization yun. Kasi kung isasama mo sa South Africa, di gagastusan mo pa yun, di ba? Eh kung nagtitipid nga yung organization. So, kung ngayon, marami silang budget. Eh, yun. Bigay nyo na kay Vina yun. Total siya naman yung first runner-up. At babalik ulit tayo kay Vina. Lagi tayo babalik kay Vina. Ang dami kasi significance sa Thailand at saka kay Vina. Sabi ko nga gagawin ko nga ng content si Vina, hindi ko lang na tuloy-tuloy. So kagaya nga rin ng sabi ko kanina, babalik tayo kay Vina. Kung may frustrated talaga ngayon at may inis na inis, si Vina talaga kasi nandun na siya eh. Ayun na sana yun eh. Siya na yung magbabalik ng corona for Thailand after 37 years. Magiging history sana. Siya yung makakakuha ng history kineso nila. Kasi nga, nakuha nila yung Miss World, tapos biglang makukuha niya yung Miss Universe, di ba? At si Vina din yung 4 times na sumali sa MUT. Tas yun nga, biglang makaka-MU sana pero hindi sa kanila binigay. So kung may unfortunate talaga, very very unfortunate yung nangyari kay Vina. And yun nga sabi nyo ngayon, sinasama-sama siya sa mga ganun para makahanap ng supporters. So hanggang sa huli, no, kung ganun yung tingin nyo na para makahatak ng supporters, so hanggang sa huli parang ganun pa rin, parang ginagatasan pa din si Vina hanggang ngayon kasi nga sikat siya. So very unfortunate talaga yung nangyari kay Vina. Kaya yun, nalulungkot talaga ako sa nangyari sa kanya. Pero sana enjoy na lang niya. Total, first runner-up, first runner-up, first runner-up. Yun. Winning is winning. A crown is a crown. Enjoy na lang niya. Patay, patay na ba yung reigning Miss Universe ng Thailand? Reigning Miss Universe si Portnip na Karakanok, hindi pa buhay pa yon. US-based siya. Miss Universe 1988. Sana nga nagpakita man lang, no, sana in-invite nila si Portnip. Bakit kasi hilig ko mo daw? Wala namang galit kay, sa bagay po, deserve din ni Vina. Yes, diba? Yun nga. Tsaka bait naman si Vina. Bait ni Vina Provinar. Sa kagaya ng naawa tayo kay, hindi man naawa, kagaya ng nalulungkot tayo sa nangyari kay Atisa, ganun din yung nangyari kay Vina. Wala silang pinagkaiba. O, sabihin na natin, nagamit. Parehas lang silang nagamit. Hirap maging multo ang 1988 crown sa Tayes. Ang hirap hugutin, no? 1988 pa yung papanoorin. No more delegate France in 2026 sa MU because of transparency issue. Tingnan natin kung totoo, kasi nga sabi ko nga kanina, Heart Kamad, pag may kumuha ng ibang franchise ng Miss Universe France, magkakandak yan ng pageant, magpapadala pa rin yan ng delegate. Parang ngayon lang kasi syempre mainit ang ulo eh. Mainit ang ulo ng lahat. Lahat nakikisabay sa trend. Nag-withdraw ng franchise si ganito, kunyari si Guyana. Nag-withdraw ng franchise si Guyana, nag-withdraw din ng franchise si Guinea, nag-withdraw din ng franchise si France, mag-withdraw na lahat. So mainit ang ulo eh kasi nga bago eh. Pero tingnan natin next year pag may mga sombot na mga franchise na 'yan. May mga girls kayo makikita mula sa mga bansang 'yan. Pero ang doon, kung next year sila pa rin ang owner, no? So, malamang may Mexico ulit sa top 5. Pero sana naman, magaling naman yung Mexico sana. Yung performer sana. Parang Thailand. Yung Thailand, simula nung nakuha ni Halu. Hindi naman simula nung nakuha. Kasi 2022, walang Thailand eh. 2023, simula nung nag-2023, lagi silang nasa top 5. Pero given na, kasi yung mga Thai naman nila talaga naman masisinda ka sa mga Thai delegate from Antonia Porcel, Opal Sushata, tsaka si Vina. Given na yon na okay, basta okay, bahala ka dyan, pumasok ka sa top 5, pero talaga nagpe-perform naman yung kandidata nila, di ba? Pero sana ganun din yung Mexico. Sana nagpe-perform naman yung kandidata nila kung gusto nilang ipasok sa top 5. Ayun.
Ay, nabanggit na natin yung eksena natin kay Cote d'Ivoire kanina, ang haba ng sinabi ko. Yung basta yung nag-resign na si Cote d'Ivoire. And okay lang yun, kung yun yung decision nila. At saka okay lang yung nagre-resign sila. At least malalaman ng organization, magiging aware sila na hindi okay yung nangyayari. Nakakalampag sila. Ayan. Um, Totoo po ba may chance si CJ kung gusto niya? Miss Mexico Universal Passport and next edition. True. Yun nga yung sabi natin kanina. So ano pa mga balita ngayon? Tapos na tayo. Yung dami na natin na pag-usapan. Kanina na pag-usapan na natin yung parade, Grand Parade ng MGI. Napag-usapan na rin natin ang Miss International. Napag-usapan na rin natin ang Miss Universe Passport Edition. Napag-usapan na natin ang franchise withdrawal ng mga iba't ibang bansa. Napag-usapan na natin ang statement ni Guadalupe about dun sa reaction niya dun sa weak passport nga daw ni Cote d'Ivoire. Napag-usapan na rin natin yung yun nga yung passport issue. Ano pang hindi natin papag-usapan? Ano pang hindi? Yung pagtape yung pagtape kay Emma. Ito recently, siguro alam naman na nyo na yung issue, no? 'Di ba tinapik nga daw si Emma ng kapwa nating Pilipino na medyo rude ang pagtapik. So ngayon siguro alam nyo na kung sino. Kasi kumalat na rin naman sa social media kung sino. Anya ang tumapik kay Emma. So kilala nyo na, no? At humingi na nga daw ng tawad ang nagtapik. Ang nagtapik, talagang tapik. Ang nagtapik kay Emma. Humingi na nga niya ng tawad. Pero para mga lately, may mga nag-circulate ulit na fake news. Fake yung account ng humingi ng tawad. Di pa siya humingi ng tawad. So, hindi ko na alam yung nangyayari. Yes, may public apology na, Bini Bembang. May public apology na. Pero hindi ko alam kasi parang recently, fake news daw yung public apology, ganyan. Hindi yan totoo. Dami yung Facebook account. Ganyan. Hindi ko alam. Ayun. Ano pa? Ano pang mga issue nito? Atisa for Miss World. Guys, yung mga nagsasabi kay Atisa Miss World, Diyos ko naman, pagpahingahin nyo na si Atisa. Ang utang na loob naman. Si Atisa, kay Atisa na nga din ang galing. Sabi niya, this is my last pageant. This is my ultimate destination. Ultimate destination. Again, ultimate destination. Ibig sabihin, huling hantungan. Ganyan. At syempre, alam niyo naman ang mga kontesera dito sa Pinas, pageant exit talaga ang Miss Universe. Lahat yan. Pageant exit nila yan. Graduation ang Miss Universe. Kaya tigilan nyo na yung pinapaikot-ikot nyo yung mga candidates. Nag-Miss Universe na, ikot-ikot pa. Kagaya ngayon, na naman. Although nagigets ko naman kayo, syempre malungkot nga, ganyan. Gusto nyo pa makita kasi fan kayo eh. Fan tayo eh. Fans tayo, ganyan. Nagigets ko naman kayo. Gusto nyo pa makita sa ibang pageant. Pero utang na loob naman. Pagpahingahin nyo naman na yung tao. Nasa nag-Miss Universe na. Marami pa tayong bala. Marami pang makikita. Pagbigyan nyo naman na yung iba. Tsaka, pag ganun kasing paikot-ikot, nawawala yung essence, guys. Nawawala yung, pag pinapaikot-ikot yung girls, yung nawawala yung essence. Parang lumalaban na lang tong mga girls na to para magka-corona. Walang pinagkaiba sa uhaw na uhaw sa corona. Ano ba? Ano ba pinaglalaban mo? Uhaw na uhaw sa coronang kinakalabasan pag gano'n. Nawawala yung essence ng girl na okay, gusto ko maging beauty queen kasi gusto ko ng ganito. Ito yung gusto kong pageant. Ito yung gantong kasi ganito yung nakikita ko. Ngayon kung papaikot-ikutin niyo yung mga girls na ganito, wala yung pinagkaiba sa babaeng uhaw na uhaw sa corona, gahaman sa corona. So ano mangyayari sa atin pag gano'n? Ano mangyayari sa idolo nyo, di ba? Ano bang gusto yung idolo nyo? Yung may pinaglalaban, or may prinsipyo, or yung uhaw na uhaw sa corona? Kagaya ni Miss Cook mo. Hindi ba? Naiirita ako sa yung mga nagko-comment, naiirita ako, Miss World naman. Yung iba nga Miss Earth eh. Naiirita ako, iba Miss Earth pa. Miss Earth naman. Nasa Miss Universe no.
Iba nga pinag-Miss Grande eh. Nakakairita. But anyways, valid din naman ng mga simpatya nyo, mga opinion nyo kasi syempre fans nga tayo, gusto nyo pa siyang makita. Pero hindi siya ganon. Hindi to showbiz na nakita nyo sa gantong MMFF entry tapos next year gusto nyo ulit makita sa MMFF entry with ibang love team. Hindi siya ganon mag-work. Miss Panghalawakan. Sabi ni Summer, Miss Panghalawakan. Pero yung mga CJ, kasi si CJ MGI, nagigets ko, okay lang. Kasi MGI, Miss Universe. Again, MGI, Miss Universe. Hindi siya MGI, Miss Universe. Kaya gets ko na nirarally niyo si CJ. Or even Pauline Amelings na kahit pang ilang beses na 4 times siya magko-compete sa MUPH, okay lang. Kasi nga, hindi pa sila nakakapag-MU. And again, dito sa Philippines, MU yung pageant exit. Again, Miss Universe ang pageant exit. Hindi Miss Earth, hindi Miss World, hindi Miss Grand. It's the Miss Universe. Miss is the Olympic of all beauty pageants. At least I ended her pageant journey with grace. Ayan, sabi ni Team. Correct. Binibembang wag si CJ, baka alisan niya ng title ni Nawat. Baka may basbas ni Nawat. Tsaka, syempre, kung gusto naman ni CJ, edi wala naman tayong K para i-reject yung decision niya. Tsaka mali yung nga may basbas, di ba? Pinayagan siya. Kailan cook mo? December 20. November 27, aalis na si Chelsea Fernandez. November 27, this coming Thursday, aalis na si Chelsea Fernandez. Tsaka si Cyril Payumo. Magkasabay sila papuntang Vietnam. Cyril Payumo, December 10, Miss Charm. December 13, Miss Charm. And then December 20, Chelsea Fernandez. Si Chelsea Fernandez yung huling bala or the last Philippine delegate for this 2025. Diba si Chelsea Fernandez? Oo nga, wala nang iba, no? Si Chelsea Fernandez na. Siya ang huling Filipina delegate for this 2025. So yeah, it's Chelsea Fernandez. Yung wishlist sa MUP, saka na natin muna pag-usapan. Pero alam niyo naman kung tinatanong niyo ako kung anong characteristics ng Miss Universe Philippines for 2026, syempre doon tayo sa matangkad, maganda maglakad, matangkad, magaling magpasarela, matangkad, magaling magpasarela, matangkad, magaling magpasarela, matangkad, para wala tayong pag-aawayan pag nandyan na. Hindi tayo mag-aaway-away sa swimsuit fashion show na bakit platform heels, na bakit nakaganto. Kasi nga, matangkad. Again, matangkad, magaling maglakad. Tsaka may powerful passport. Tsaka may powerful passport pala. Yung, alam mo yung US citizen din, si Ante, para hindi makakuha. Alam mo may US passport para hindi mahirapan makakuha ng visa. Kasi baka tanong sa interview, anong citizenship mo? Baka pag sabi, Filipino lang, di ba? Weak ka. So, dapat dual citizenship. O kung, kasi hodang American citizen, Japanese citizenship, Spanish, basta yung powerful. Yes, di magka-problema sa visa. Pero number 1 requirement pa rin, matangkad. Again, matangkad. Especially kung si Raul. Kung si Raul pa din yung naan dyan, mukhang Trump era prototype sila. Alam mo yung Trump era yung nila, gusto talaga nila matatangkad na girls. Ngayon, kung kokonti na lang yung chance mo para iakyat ka sa semis or iakyat ka sa top 12, tapos maliit ka pa, hindi ka na talaga uusad. Ngayon, kung konti yung chance mo para umakyat sa top 12, tapos matangkad ka, uusad ka pa kasi matangkad ka. Kasi parang ganun ang gusto nila ngayon matatangkad na mga sexy, yung mga petite. Diba, yung mga maninipis. Ganun ang gusto nila Basta yung may katawan, matangkad may katawan.
Pupunta kaya dito si Fatima for MUPH? Suggestion, wag na lang. Depende kung iimbitahan ng organization. Ayun nga, pero yun nga, paano kaya yung reception ng tao sa kanya? Yun yung di rin natin alam kung paano yung magiging reception natin, no? Siyempre, welcome pa rin naman, pero deep inside, ganun lang. Bawal daw si Pukerat. Ano ba issue kay Pukerat? Na-ban siya sa Dubai. Kasi mukha daw siyang babae. Yung may issue kay Pukerat. Nabasa ko lang eh. Like, ano ba talaga? Galingan niya na lang daw ang rin niya. Opo, galingan na lang ang rin ni Fatima. Okay, sino top 5 mo sa Miss International? Wala po akong specific na top 5 pero inaabangan ko pa din yung mga binanggit nyo kaninang mga bansa. Kagaya syempre, unang-una na yung pambato natin, Philippines. Tapos pangalawa, Colombia. Pangatlo, India. Pang-apat, Venezuela. Ayan, sila pa rin yung mga Latin girls. Vietnam, ayan, yung mga binanggit nyo din kanina. So, yun pa rin yung inaabangan natin. Hindi ako invested sa Miss International, pero syempre, pag nandyan na, kagaya kahapon, sa prelims, sa finals on the 27th, nakaabang naman tayo. Kung baga alam nyo yun, manonood pa rin tayo. Pero hindi tayo ganun ka-invested, pero inaabangan pa rin naman natin. Ayun. Tsaka ang haba kasi sa 27 eh. Parang graduation yan eh. May chance po ba na mag-resign din ng MUPH org sa Miss Universe? Wala po. Actually, wala talaga kasi syempre, negosyo yan guys. Again, kontrata, negosyo, pera. Anong pipiliin mo? Dignidad, prinsipyo, pera, prinsipyo. Bahala kayo, depende. Miss Intercontinental Finals, January 2026 pa. Talaga, ang tagal, no? Sino yung ipapadala dyan? Sa Intercon, yung nanalo ba sa Mutya? Yung Intercon ba yung nasa Mutya? Yung last na Mutya nito? Hindi ko na kasi nasubaybayan yan eh. Sino? Mutya pa. Jinggoy Estrada. Ba't naman nandito si Jinggoy Estrada? So, sino yung nanalo nan? Yung Tigalite, yung Tisay. Tama? Siya yung top crown winner. Yung Tisay na naka-ponytail, Tigalite. Nag-out na kasi ako, Carl. Siya. Ang ganda nun. Dun sa Mutya, nabanggit ko to last time eh. Yung live ko. Sabi ko, ito Mutya, ang gaganda ng mga girls nila every year. Parang dito ka huhugot ng mga may potential para mag-MUPH or maging Miss Universe. Ang dami magaganda dun last time sa Mutya. Diverse yung mga beauty ng mga sumasali. And once again, Miss Cory Quirino made it. Kasi nga, ang ganda-ganda ng mga delegates every year sa Mutya ng Pilipinas. Mga hindi sila kilala, syempre, hindi pa sila kilala kasi mga newbie. Pero ang lalaki na potential nila. Yes, lumaban si Juliana. Siya yung nakakuha ng Mutya ng Mindanao. Si Juliana Prasado. Para siyang Continental Award. Mutya ng Luzon, Mutya ng Visayas, Mutya ng Mindanao. Yun, para sa mga Continental Gineso. Siya, magandang gabi. Naka-isang oras na ako. Na-reach ko na yung aking goal. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin ngayon. At syempre sa mga pageant panis. At yun nga po, mag-usap-usap ulit tayo sa mga susunod na araw. So, ingat kayong lahat. Good night and happy Tuesday. At syempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.